Now back to T3 dito sa TV5. Isang ina ang lumapit sa T3 Caravan noong nakaraang Miyerkules. Buhat-buhat ang anak na 14 years old na nagdurusa matapos basagasaan ng isang truck. Sa wakas, lumuwag ang kanilang dibdib sa aming pagsagot sa kanilang hinaing. No, kasama mo sila pero hindi mo sila pinapasok. Doon ikaw lang nakipag-usap. Ito ang mainit na eksena noong April 25 sa T3 Caravan. Ang hinaing ni Nanay Elisa, ang pagpapagamot sa kanyang anak na nabundol noong ito ay 4 na taong gulang pa lang. Dahil sa aksidente na bali ang tadyang ni Ferdinand at unti-unting lumalabo ang paningin sa kanyang kaliwang mata. Kahit na kasi may desisyon na ang Korte Suprema noong December 18, 2008 na sila ay bayaran at ipagamot ng Dyson Surface Coating Company, wala pa rin naging aksyon ang kumpanya. Sinabi niya na kaya agad inaksyonan ng T3 ang problema ni Nanay Elisa. Agad kong pinuntahan ang Valenzuela RTC Branch 172 para kausapin ang head ng sheriff na si Osita de la Cruz, pati na rin ang sheriff na may hawak ng kaso na si Romero Rivera. Yung abogado nung Dyson ay nagsabi sa iyo, pag dumating ng 18, si Ferdinand ay bibigyan ng 1 million pesos. Bukas, magkakaroon ng komperensya at pagkakasunduan kung magkano ibabayad ng Dyson sa pamilya ni Aling Elisa. Pagkatapos nito, minabuti rin naming dalhin si Ferdinand sa St. Luke's Hospital sa QC para ipasuri ang nabali niyang likod gamit ang ibinigay na wheelchair ng isang taga-subaybay ng T3 na may mabuting loob. Una namin siyang dinala kay Dr. Sammy Tanzo na isang general surgeon and chest specialist at pangulo ng Sagip Bayan Foundation. Tinitingnan ni Dr. Tanzo at ni Dr. Estrella, isa pong bone doctor, ang kalagayan ni Ferdinand. Pagkatapos ipasuri ang kanyang likod, dinala naman namin si Ferdinand kay Dr. Carlo Chua, na isang espesyalista sa mata para masuri ang kalagayan ng kanyang paningin. Naging maganda ang resulta ng pagpunta namin sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Good news and bad news. Ang good news, baka maituwid nila yung spinal column ni Ferdinand. Ang bad news po ay hindi na magagamot yung kanyang paningin. Kinabukasan, sinadya na namin ang abogado ng Dyson Surface Coating Corporation para singilin sa desisyon ng Korte Suprema na danyos para kay Ferdinand. Maayos naman kaming hinarap ni Attorney John Coluso. Dito na pagkasunduan na muli silang makikita sa darating na May 12 para pag-usapan ang paraan kung paano maibibigay ang perang matagal na dapat na natanggap ng pamilya ni Ferdinand. Siguro lilinaw yan after 2 weeks kung talagang yung seryoso which I believe yung hindi naman nagkakalayo dito sa desisyon, sa kahusa, maitutulong sa bata. Sa wakas, sa loob ng 14 na taon, kahit na hindi na kayang bigyang linaw ang kaliwang mata ni Ferdinand, nagkaroon naman ng linaw ang matagal nilang inaasam na hustisya. Pasalamat din po kay Sir Mon kasi po, kundi dahil po sa kanya hindi po mabibigyan katarungan po yung aking kaso po. Okay. Napakaganda yung sagot ng Kuya Mon. So ano, babayaran raw? Babayaran na. Ano ba nangyari daw? Bakit nung una yung sheriff Dumating pa sa Supreme Court yan. Kaya pala umabot ng 14 years. 14 years. Nag-drag talaga yung kaso hanggang sa Supreme Court. Ngayon, ba't ayaw umaksyon, ayaw magbayad? Mayroong desisyon. Yung sheriff siguro, Hindi, bankrupt na raw yung kumpanya, pero mayroon pa rin ng mga ari-arian eh. Kaya pwede pa rin. Sige. Sa pagbabalik po ng T3, ang legal na reklamo ng mga Tricycle Drivers Association laban sa mga jeepney drivers dahil sa binibiyahing kalsada, ayusin natin.
sa Nanggaray na sana po implement nila ang naturang batas o ang desisyon na gagaling sa LTFRB. Hanggang ngayon po ay wala pang kasagutan. Sumbungan ng bayan.